Ang Dark Gamer Organization, ang Blood Carnival, sila ay mga kontrabida na gagawin ang lahat para sa pera. Ang ilan sa kanilang mga biktima ay nagtataglay ng matinding sama ng loob, kaya ginawa nilang paghihiganti ang kanilang layunin sa buhay. Gayunpaman, ang paghihiganti sa kanila ay imposible. Bukod pa sa pagiging napakalakas, ang kanilang pangunahing lokasyon ay hindi alam. Siyempre hindi sapat na dahilan yon para kalimutan ang isang malalim na sama ng loob. May nagsasalita at sinasabi nito na ito ang pangunahing base ng Blood Carnival. Buti na lang nag-hire sila ng explorer sa mataas na presyo. May nakatayo sa isang bato, at sinasabi nito na bumibigat ang kanyang mga balikat nang makita ang isang alyansa ng 300 na biktima. Ang Blood Carnival ay talagang nagawa ng lahat ng uri ng trolling sa mga tao, skunk, explorer, rangkang number 1, may ibang nagsasalita at sinasabi nito na hindi lubos, pero pinipili lang nila ang malalakas na individual na pagpatay. Dahil dyan, karaniwang kinalaban nila ang 19 na matataas na ranggo at 300 iba pa na may average na antas na 250. Tom Yum, Representative Ranks of Thailand, sinasabi ni Tom Yum na anyways, hindi niya akalain na maglakas loob silang magtayo ng kanilang base sa pugad ng dragon. As expected sa mga baliw na yan, nakakakuha siya ng mga alarm sa hindi regular na pagitan. Sinasabi ni Skunk na parang totoo ang chismis tungkol sa pag-alis ng Nervitan, at ang pagkabaliw nito sa lugar na ito, at pagtataboy sa ibang halimaw na lumalapit. Dahil doon, nagiging mas lihim ang lugar na ito kaysa saan man sa mundo, na ginagawang perpekto upang magtayo ng isang base. Ang space na una nilang natuklasan, na tila isang conference room, ay marahil para lamang sa panlilinlang. May nagsasalita at tinatanong nito kung ano ang ginagawa ni Skunk. Hindi siya mahilig maghintay, kaya hindi siya kadalasang pumupunta sa mga mataong lugar na ganito. At napapatanong sila kung nasa tamang lugar ba sila? Baka manloloko siya, sa itsura pa lang niya, mukhang tanga na, to be honest. Siguro yung lugar na nakita nila kanina ang tamang lugar. May tumatawa at sinasabi nito na malamang hihingi siya ng bonus fee. Sinasabi ni Tom Yum na kailangan na nilang sumuko sa paghahanap ng shortcut. Dapat na silang pumasok bago pa masyadong lumakas ang mga reklamo. Sinasabi ni Skunk na hindi ito makakatulong, hayaan niya na gabayan niya siya. Sinasabi ni Tom Yum na nandito na, napahawak na lang si Skunk sa kanyang batok, at sinasabi nito na tila kainahinala na mayroon itong mga bakas ng madalas na paggamit, kaya gusto niyang humanap ng ibang landas para sa kanya, ngunit. Sinasabi ni Tom Yum na salamat sa kanyang pag-alala sa kanila, kahit natapos niya na ang kanyang misyon. Inatake na ni Tom Yum ang mga bato, at sa isip-isip nito na isang mata sa isang mata. Ang masasamang hayop na ito ay hindi karapat-dapat sa alinman sa kanyang awa. Sumisigaw at sinasabi ni Tom Yum na ang lahat ay sumugod. Patayin nila ang bawat kaaway na makikita nila, ipakita nila sa mga asshole kung ano sila. Ngayon ang kanyang huling araw sa mundo, sinasabi ng system na pumasok ka sa dungeon sa Beware of Dog. Na-detect ang mga intruder, pag-activate ng malaking bitag. May malaking pagsabog at nagsigawan ang mga tinamaan nito. Napapatanong si Tom Yum kung ano ba ito, ang pangunahing base nila ay isang dungeon. Ang lahat ay huminahon, kung maaari nilang malaman kung anong uri ng bitag ito, maaari nilang itong i-defuse ang sitwasyon. Bigla na lang may lumabas na isang Black Wolf at pinaglalapa ang mga pumasok. Sumisigaw at sinasabi ng nakapula ang buhok na nasira na ng halimaw ang kanilang formation. Sinasabi ni Tom Yum na isang ambush para sirain ang kanilang pormasayon sa gitna ng kaguluhan. At sinasabi ng iba na ito ay isang pakete ng halimaw. Ang lahat ay sumisigaw at humihingi ng tulong, at sinasabi nila na protektahan ang kanilang mga mage. At batid ni Tom Yum na parang hindi matalino ang mga halimaw, kaya paano nila magagawa ang ganoong sistematikong pag-atake? Balita niya may mga miyembro na may iba't ibang klase. At napapatanong na lang si Tom Yum na kung may monster tamer din ba sila? May papalapit na wolf kay Tom Yum, at mabilis din naman niya itong natalo sa pamamagitan ng isang atake, at batid pa nito na huwag niya silang maliitin, Blood Carnival. Natapos na ang mga pag-atake, at may nagsasalita at sinasabi nito na sa wakas, nakarating sila sa isang safe zone. At may napapatanong kung ano yung field na nadaanan nila kanina. Parang minahan na maraming mineral, kung ano man ito. Ang mahalaga ay nalampasan nila ang bitag at mga halimaw, at ang mahalaga ay maaari silang magkaroon ng kaunting kapayapaan ngayon. Hindi niya akalain na ang kanilang pangunahing base ay magiging isang dungeon. Gaya ng inaasahan,
Hindi sila basta-basta, hindi niya nakikita si FM at Son Opa. At napapatanong ito kung ilan pa ang nawawala sa kanila. Hingal na hingal si Tom Yum, at sa isip-isip nito na humigit kumulang 50 sa 300 sa kanila ang namatay, nang hindi man lang nakakuha ng pagkakataong maghiganti. Gayunpaman, gumastos sila ng humigit kumulang 100 malalakas na halimaw at ilang malalakas na bitag sa pasukan. Tiyak na nilalaro nila ang kanilang pinakamalakas na baraha mula sa simula, dahil natatakot silang malantad ang kanilang pangunahing base. Dahil dapat may limitasyon kung gaano karaming mga halimaw ang maaaring gamitin ng tamer, walang paraan para pigilan nila sila ngayon. Sinasabi ni Tom Yum na dapat wala ng halimaw ngayon. Mag-ingat para sa mga bitag at maghanda upang labanan ang Blood Carnival. Bigla na lang yumanig ang lupa, at napapatanong si Tom Yum kung ano itong pagyanig. Bigla na lang lumitaw ang napakaraming halimaw, at sinasabi ng system na bukas na ang ikalawang lugar ng dungeon. Ang Beware of Dog, napapasigaw na lang sila at tinatanong nila kung ano ba yung mga yan. Dapat mayroong hindi bababa sa 3,000 sa kanila, gulat na gulat at sa isip-isip ni Tom Yum na hindi sila kontrolado ng isang tamer. Mga halimaw lang sila ng dungeon na ito, nandito sila para maghiganti, hindi man lang nila sila kayang harapin dahil sa ilang halimaw. Sumisigaw at sinasabi nito na huwag siyang magtago sa likod ng mga halimaw at magpakita sa sarili niya, Blood Carnival. Sinasabi ng system na ang pangatlo na dungeon, ng Beware of Dog ay nawasak. Nakakuha ka ng napakaraming puntos ng karanasan at mga loots, para talunin ang mga nanghihimasok. 102 survivors ang nakapasok sa Area 4, pag-activate ng mga bitag at halimaw. Sinasabi ng nakabalabal na malayo na ang narating nila, ngunit kung isa sa alang-alang ang kanilang mga bilang, 4 ang magtatapos. Medyo masakit na nawasak nila ang 3 lugar, ngunit sulit kung isa sa alang-alang ang lots na kanilang ihuhulog, kapag namatay silang lahat. Kung gusto niyang sisihin ang sinuman, sisihin niya ang taong sumire sa dungeon na ito, 1 buwan na ang nakalipas. Gumastos siya ng malaking halaga ng mga resources sa pagpapahusay ng defense system, dahil sa taong yun. Isang perpektong dungeon na kayang humawak ng 300 mataas na antas na nanghihimasok. Walang ibang makapagbibigay ng higit na kaligayahan sa dungeon creator. Sinasabi ng system na ang mga nanghihimasok ay nullipol na. Tumaas ang level ng creator, nag-iinat ang nakabalabal, at sinasabi nito na tapos na. Huwag siyang malungkot, bagaman, kahit na ang pinakamataas na ranggo tulad ni Kraugle, Agnes, at Greed ay magkakaroon ng napakahirap na oras. Sa dungeon na ito, kahit isang Great Demon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sige, oras na para kunin ang kanyang mga loot, may isa pang nakaligtas, at ito ay lubhang nasugatan, at nagawan pa nito makalabas sa dungeon. Ito pala si Tom Yum, at sa isip-isip nito na ginugol niya ang nakalipas na ilang buwan sa pagtitipon ng mga biktima, upang bumuo ng alyansang ito. Pero nilipol sila ng ganito nang hindi man lang nakakalapit sa kanila. Parang wala siyang lakas, wala na ba siyang choice kundi kalimutan na lang ang ginawa nila at mabuhay na lang. Sinasabi ni Greed na sabi niya walang tao dito, ano yun? Sinasabi ni Minor na malamang may nawala lang, huwag na lang nila siyang pansinin, at pumasok na lang sa dungeon. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na sa tingin niya ba tinatanong niya siya, kasi hindi niya alam? Parang masama ang kalagayan niya, kaya baka tulungan nila siya o ano? Hindi naman makapaniwala si Tom Yum na makikita niya dito si Greed, at sa isip-isip nito na bakit ang isang mahalagang figura ay nasa isang lugar na tulad nito. Sinasabi ni Minor na kung nakatadhana siyang mabuhay, mabubuhay siya. I mean, mukhang nakatutok pa rin siya sa dungeon, galit na galit at sa isip-isip ni Tom Yum na sinabi ni Skunk na napakalihim ng lugar na ito, at walang makakahanap nito. At napapatanong ito kung connected ba siya sa Blood Carnival? Sa isip-isip ni Greed na parang nagpapakita siya ng interes. Baka pag nanasaan niya ang Insane Dragon Iron, kapag nakita niya ito. Sinasabi ni Greed na hindi siya magsasalita ng maraming salita. Huwag siyang magstay dito at umuwi na lang siya. Nagulat naman dito sa sinabi ni Greed, at sa isip-isip nito na pinapauwi niya siya. Baka nandito siya para makipaglaban sa Blood Carnival. Iyon ay maaaring isang posibilidad, kung isa sa alang-alang ang kanilang masasamang gawain, kahit si Greed ay maaaring may sama ng loob sa kanila. Nag-aalala siya sa isang estranghero na katulad niya. Hindi niya hahayaang mamatay ang ganitong uri ng kaluluwa. Sinasabi ni Tom Yum na delikado, ito ay pagpapakamatay, kahit na para sa iyo, upang pumunta doon mag-isa.
Galit na sinasabi ni Greed na anong sinasabi niyang pagpapakamatay, tanga ba siya? Kukuha lang siya ng mineral, pinagtatawanan niya ba siya? Sa pag-iisip na hindi siya makakakuha ng ilang mga mineral. Walang bagay sa mundong ito na hindi niya magagawa, kung itatakda niya talaga ang kanyang isipan. Sa isip-isip ni Tom Yum na ang lakas ng kanyang confidence. Matatalo niya ba talaga ang Blood Carnival, na ang kasama ay isang mahinang NPC lang? Ngunit kahit na dumaan siya sa lahat ng mga lugar, kailangan niyang labanan ang maraming malalakas na individual. Kapaspalad, ngunit ang kapalit ng labis niyang pagtitiwala ay kamatayan, batang hari. Nakangiting tinatanong ni Minor kung ngayon lang ba nagasgasan ang pride niya. Sinasabi ng system na pumasok ka sa dungeon ng Beware of Dog. Sinasabi ni Greed na Beware of Dog, anong klaseng pangalan yan, para sa isang minahan. At napapatanong ito kung bakit ang gulo dito. Sinasabi ni Minor na dahil kailangan niyang sirain ang lugar na ito para sa pagmimina. May mga ilang idiot ang naglalagay ng mga bricks kung saan-saan. Sinasabi ni Greed na ito ay dapat na ginawa ng Nev Arten. Marahil ay gusto nitong palamutihan ang lugar dahil ito ang dapat na pugad nito. Sinasabi ni Minor na gumawa siya ng malalaking marka sa mga mining spot. Ito ay medyo nakakapagod kahit para sa isang henyo tulad ng kanyang sarili, kaya kailangan niyang maging handa sa trabaho. Pinatawag ni Greed ang kanyang mga alaga, at naglabas ito ng God Hands at pickaxe, at sinasabi nito na tinuturuan niya ba siya tungkol sa pagmimina, sa harap pa niya. Hindi niya pa siya masyadong kilala, lumabas na sila Noe at Randy, at ang mga God Hands. Binati naman agad nila si Greed, at sinasabi ni Noe na Master. At sinasabi ni Randy na matagal din sila hindi nagkita Greed. Sinasabi ni Greed na may trabaho siya para sa kanila. Minahin nila ang lahat ng mineral dito, galit na sinasabi ni Noe na ito ay hindi katanggap-tanggap. Bakit pinapagawa niya sa isang great demon sa impyerno ang pag-swing ng isang pickaxe? Ito ay isang insulto, simula nung naging hari siya, hindi na siya naghahunting. Hindi niya siya pinakain ng kahit anong kaluluwa, ngayong sa wakas ay tinawag niya na siya, papagawain niya pa siya ng maruming gawain. May ideya ba siya kung gaano siya ka-noble, hiyang-hiya siya sa master na ta? Magwiwelga siya, tinatanong ni Randy kung ano ang pickaxe. Turuan niya ito Greed. Hindi naman pinansin ni Greed si Noe, at sinasabi nito na ang kanyang cute na Randy. You're the best, sinasabi ni Noe na hindi, siya ang pinakamahusay. Kung hahawakan nito ang kanyang ulo, baka mapatawad niya siya. Sinasabi ni Minor na Your Majesty, kung gagamitin niya ang kanyang mga alagang hayop at artifact, maaaring mas matagal pa ang pagtuturo sa kanila kung paano ito gawin. Nangangailangan ito ng mga masela na skill dahil ang mga ito ay bihirang mineral. Nag-umpisa na magmina ang mga God Hands, at ito ay hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi naman makapaniwala si Minor, at tinamaan pa ito ng insane Dragon Iron. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Minor, at sinasabi nito na ito ay isang kasanayan ng isang propesyonal na manero. Iyon ay isang mining exclusive artifact, tumatawa at sinasabi ni Greed na mayroon itong 30% ng kanyang dexterity stat, kaya madali. Napapasigaw na naman si Minor at tinamaan ulit ito ng mineral sa kanyang ulo, at sinasabi nito na isa ba itong competition. At napapatanong ito kung mining exclusive din ba ang kanyang mga alaga? Sa isip-isip ni Greed na si Noe ay sapat na matalino upang matutunan kung paano makipag-usap sa sandaling siya ay ipinanganak. Maaaring mabagal, ngunit hindi siya masama sa paggamit ng pickaxe. At mayroon si Randy ng 30% ng kanyang mga estatistika, dahil kinuha niya ang kanyang form. Sinasabi ni Greed na hindi sila matatalo sa kanila, Minor. Magsimulang magtrabaho ngayon, sa isip-isip ni Minor na pinaghandaan niya ito ng maigi. Dinala pa niya ang kanyang mga mining exclusive artifact at mga alagang hayop para dito. Lagi niya siyang sinusurpresa, siya talaga ang hari niya. Masayang sinasabi ni Minor na oo, ang dungeon na lumamon sa hindi mabilang na malalakas na individual sa isang iglap. Nilikha ng Dark ang obra maestra ng siglo na ito, pagkatapos ng ilang buwan ng pagsusumikap. Gayunpaman, sa ilang hindi inaasahang manero, ito ay walang awa na winasak. Tumatawa at sinasabi ng nakabalabal na higit pa sa inaasahan niya. Nakakuha siya ng lahat ng experience, at maraming nahulog na pera ng 300 tao. Hindi ito maaaring maging mas mahusay kaysa dito, malapit na, hahawakan niya na ang titulo ng pinakamalakas sa mundo. Kapag nagising yun at nakakuha siya ng pangalawang klase.
Sinasabi ng system na may mga intruders sa dungeon ng Beware of Dog. Sinasabi ng nakabalabal na may pumasok na naman, ibig sabihin, na kompromiso ang lokasyon dahil sa alyansa, ngunit mabilis itong dumagdag sa mga bisita. Nakakapagod ang maraming taong may sama ng loob sa kanila. Kailangan niyang magtago ulit sa ibang lugar. Kung maabot niya ang pang-apat na area, malugod niya siyang akitin sa kanyang bitag. Biglang na lang ito nakatulog, at sinasabi nito na ano ba ang nangyayari. Nakatulog siya habang naghihintay. Ano kaya ang nangyari? Bakit ang tagal nila? Dapat walang makakapigil sa kanila dahil nawasak na ng alyansa hanggang sa Area 3. Sila ba ay ilang mga low-level na manlalaro na masyadong natatakot na sumugod? I guess makakapagpahinga na siya, pagkatapos ay dapat na siyang pumunta at tapusin ang trabaho sa huling lugar ng dungeon na ito, sa Area 8. Sinasabi ng system na ang first area ng dungeon ng Beware of Dog ay lubos na nasira. Sumisigaw at sinasabi ng nakabalabal na ganap na itong nasira. Sinasabi ng system na nakapasok na ang mga nanghihimasok sa second area ng dungeon ng Beware of Dog. Ang Area 2 ng dungeon ng Beware of Dog ay ganap na nawasak. Kailangan niya lang talunin ang halimaw at makakuha ng karanasan at mga item. Napapatanong ang nakabalabal kung bakit nila sinisira ang dungeon mismo. Sino, at bakit, siya dapat yung lalaking yun, ang tarantado na sumire sa dungeon niya nang walang dahilan, at tumakas. Sa rate na ito, masisira din ang third area niya, ang oras niya, ang pagsisikap niya, at ang sinseridad niya, ang lakas ng loob niya na sirain ang lahat. Hindi mahirap gumawa ng isa pang dungeon mula sa simula, pero siguradong hindi niya akalain na makakabalik siya ng ligtas pagkatapos niya siyang galitin ng ganito. Makikita niya sa sarili niya, anong klaseng mga baliw na bastos sila.